Mag-resign ka na. Yan ang banat ng mga nagprotestang tsuper kay Energy Secretary Sharon Garin. At live mula sa Caloocan, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, malakas na talagang panawagan nila na magbitiw sa pwesto si Secretary Garin. Tama, Jiggy, no? Mismong yung grupong Manibela nga tinawag na protektor at tagapagsalita ng mga malalaking oil companies itong si Department of Energy Secretary Sharon Garin dahil sa nakalipas nga raw na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay tila pinapanigan pa nitong kalihim yung mga malalaking kumpanya ng langis kumpara nga dito sa mga tsuper at sa ating mamamayan. Pakinggan natin yung pahayag ni Manibela Chairperson Marvel Buena. Secretary Garin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin itong mga oil companies. Nilagay kayo, niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Hindi po kayo para sa taong bayan, hindi po kayo para sa mga tsuper. Kayo po ay nananatiling spokesperson ng mga oil companies. Jiggy, nananatili ngang wala pa rin pahayag itong kalihim dyan sa naging pahayag naman nitong grupong Manibela. Pero kanina ay dumepensa naman itong Malacanang at sinabi nga ni Palace Press Officer Claire Castro na ginagawa lang ng kalihim yung kanyang trabaho. Jiggy. At Rainiel, bukod sa panawagan mag-resign itong si Garin, ano pa ang hiling ng mga driver? Jiggy, unat-una pa lang, no, yung hiling na nga nitong mga driver ay maalis na sana o matanggal na itong buwis sa langis. Yung usapin na yan, yung bali yung kahihinatnan niyan ay nasa kamay na nga nitong si Pangulong Bongbong Marcos dahil kagabi ay pinirmahan niya nga itong batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para nga alisin yung oil excise tax. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa natin alam o wala pang katiyakan kung kailan nga ba gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos yung kakayanan o yung powers na yan to overrule nga yung naturang excise tax law pagdating naman dito sa langis. Kaya naman itong mga grupo ng mga tsuper ay sinabi nila na posible, natatapusin lang nila itong Semana Santa at magpapatuloy nga yung kanilang mga tigil pasada at mga pagwewelga sa kalsada kung hindi nga matutuldukan itong problema sa langis. Jiggy. At Rainiel, sa kasalukuyang presyo ng diesel ay magkano na lang ang kita na naiuuwi ng mga driver? Jiggy, sa maghapon nga, no, na pakikitungo ko or pakikisama ko sa kanila dito, nagkaroon ako ng mga bagong perspective or mga bagong figure pagdating doon sa kanilang kinikita. Dahil kanina, sinabi nga nila yung mga kinikita nila ngayon. Himayin natin yan. Kanina, ang sinabi nga nitong grupo ng maraming transport sector, hindi lang ng jeep, no, ay karaniwan daw naglalaro sa 1,000 pesos yung normal nila o average na take home sa araw-araw. Pero simula nga nitong tumaas na yung presyo ng langis, ay swerte na raw yung 200 to 300 pesos na take home. Yung problema doon sa mga jeep, no, yung mga pangunahin dyan, yung mga jeep, dahil yung ilan o karamihan sa kanila ay nakikipag-boundary pa. Sa ngayon, may mga nakausap tayo na operator na pilitin man nila na yung dating boundary na nasa 1,000 ay tapyasin into 50% ay hindi raw talaga kakayanin dahil nga may maintenance pa itong mga jeep. So yung ilan, pinipili na lang na igarahe yung kanilang mga unit. So pakinggan natin yung pahayag nitong mga tsuper at ng ilang commuter. Buti pa yung mga badyaw, kumikita 2,000 isang araw eh. Oh, walang gastos. Oh, samantalang kami, maghapon kami sa kalsada, kakarampot lang. Wala lang na lang mo pa na lang. Nagdududa na kung anong ginagawa dito. Jiggy, dito nga sa may monumento ay ramdam ng ilang mga commuter yung kawalan o limitadong unit na mga jeep na pumasada dahil nga nakibahagi doon sa tigil pasada. Jiggy. Yan pong ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Caloocan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.